Si Edward ay nasa edad na 35, isang bilyonaryo na kanyang iinggitan ng marami. Ngunit may isang bahagi ng kanyang buhay na hindi niya mababalikan pa, ang kanyang mga magulang na yumaon na ilang taon na ang nakalilipas. Ang kanilang mga alaala ay laging nagbabalik sa kanyang isip sa bawat pagkakataon na napapagod siya sa trabaho o nakakaramdam ng kalungkutan. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, may puwang sa kanyang puso na hindi mapupunan ng kanyang karangyaan o kapangyarihan. Isang gabi habang nakaupo siya sa kanyang malawak na opisina, tinatanaw ang mga kumikislap na ilaw sa buong lungsod. Biglang bumalik sa kanyang mga alaala ang kanyang nanay at tatay. Naalala niya ang mga gabing uuwi siya ng pagod mula sa paaralan at doon ang kanyang nanay may ngiti sa labi, naghihintay sa mesa na may mainit na pagkain. "O anak, kumusta ang araw mo?" Palaging tanong nito noon na para bang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo para sa kanya. Napailing si Edward, nakadama ng lungkot at panghihinayang. Sa kabila ng lahat ng kanyang yaman, wala nang sino man ang makakapagtanong sa kanya kung kumusta na siya. Wala nang mga taong minahal siya nang walang hinihinging kapalit. Ang mga tao sa paligid niya ngayon, mga empleyado, kasosyo at mga kilalang negosyante ay pawang humahanga sa kanyang tagumpay, ngunit kakaunti lang ang totoong nakakakilala kung sino siya sa likod ng kanyang pangalan. Naputol ang kanyang pag-iisip nang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang kaibigan na si Marco, ang matalik niyang kaibigan mula pa noong kolehiyo. Si Marco ang isa sa kakaunting tao na hindi kailanman naghangad ng yaman mula kay Edward. "Edward," sabi ni Marco, tinapik siya sa balikat. "Matagal na kitang hindi nakikita. Saan ka naman nagpupunta?" Ngumiti si Edward, pero mababanaag sa kanyang mga mata ang pagod at kalungkutan. "Alam mo naman Marco, trabaho pa rin. Hindi naman tayo pwedeng tumigil eh." Tumango si Marco, ngunit halata sa kanya na may ibang bumabagabag sa kaibigan. "Edward pre, minsan naiisip mo pa rin ba yung mga magulang mo?" Tanong niya, sinasalamin ng malalim na pagkakaibigan nila. Hindi nakasagot agad si Edward. Tinakpan niya ang kanyang mga mata at tumingin sa malayo. Pabulong na nagsalita. "Oo Marco, iniisip ko kung magugustuhan ba nila ang ginagawa ko sa buhay ko ngayon." Nagtagal pa ang kanilang usapan at sa mga salita ni Marco, napagtanto ni Edward ang katotohanan. Maaari pa rin niyang gawing makabuluhan ang kanyang tagumpay, at kahit hindi na niya mababalikan ang mga panahong kasama niya ang kanyang mga magulang, maaaring magsimula siyang magbukas muli ng sarili para sa ibang tao, mga kaibigan o pamilyang hindi niya kadugo. Umalis si Marco ng gabing iyon, ngunit naiwan kay Edward ang isang bagong pangako sa kanyang sarili. Ang magsimulang maglaan ng oras hindi lamang para sa kanyang negosyo, kundi para sa mga tao na handang magmalasakit sa kanya, gaya ng kanyang mga magulang noon. Isang hapon habang abala si Edward sa kanyang opisina, naramdaman niyang nag-vibrate ang kanyang telepono. Sa screen, lumitaw ang pangalan ng kanyang nakababatang kapatid na si Liza. Napabuntong hininga si Edward bago sinagot ang tawag. Kinimkim ang inaasahan niyang mangyayari. "Kuya," masayang bati ni Liza na parang hindi sila matagal lang hindi nag-uusap. "Kumusta ka na?" Gumiti si Edward kahit hindi siya nakikita ng kapatid. "Ayos naman Liza, ikaw, kumusta ka na?" "Oo, okay naman ako. Medyo basa lang din sa mga bagay-bagay, ano mo na. Pero ikaw, hindi ka na nagpaparamdam kuya," sabi ni Liza na may bahagyang tampo sa boses. Saglit na natahimik si Edward. Alam niyang bihira lang siyang makipag-usap sa kanyang mga kapatid, ngunit tila ang mga sandaling iyon ay lagi ring nauuwi sa mga partikular na pabor. "Pasensya na Liza, alam mo naman ang trabaho ko halos wala na nga akong oras para sa sarili ko eh." Sumingit si Liza, halatang hindi gaanong interesadong pag-usapan ng tungkol sa buhay ni Edward. Kuya, alam ko naman na busy ka pero kasi gusto ko sanang humingi ng tulong." Sinimulan na niya ang kanyang totoong pakay. "Yung negosyo ko kasi kuya medyo nalugi at kailangan ko ng kaunting tulong para makabangon ulit." Saglit na natahimik si Edward. Pilit na nilalabanan ng bahagyang kirot na nararamdaman niya. Minsan iniisip niya kung paano nga ba nila nakikita siya. Isang kapatid na may kaya, ngunit hindi isang kapatid na makakasama sa oras ng kasiyahan o kalungkutan. "O magkano naman ang kailangan mo?" tanong ni Edward, diretso at walang paligoy-ligoy.
Narinig niyang huminga ng maluwag si Liza na para bang hindi ito inasahang agad siyang papayag. Mga 1,000,000 kuya, pang recover lang sana sa mga pinuhunan ko. Nag-isip si Edward ng sandali. Hindi dahil sa halaga ng hinihingi kundi dahil sa damdaming palaging ganito ang takbo ng kanilang mga pag-uusap. Sa kabila ng mga ito, pinilit niyang intindihin si Liza at tanggapin na baka ito na ang paraan niya upang maging bahagi ng kanilang buhay. O sige Liza, papadala ko sa iyo sa loob ng 1 linggo yung hinihingi mo. Sagot niya, pilit na ngumiti kahit hindi siya nakikita ng kapatid. Salamat kuya. Alam mo, malaking tulong ka talaga sa amin. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung paano kami makakabangon kung wala ka. Ang mga salitang iyon ay dapat sana'y nagbibigay ng kasiyahan kay Edward. Ngunit sa halip ay tila ba may kirot ito na nagdulot ng kalungkutan sa kanya. Sa bawat tulong na ibinibigay niya, nararamdaman niyang mas lalo lamang siyang nagiging provider kaysa kapatid. Pagkatapos ng tawag, binitawan ni Edward ang kanyang telepono at tahimik na tinanaw ang kalawakan ng lungsod mula sa kanyang bintana. Tumalikod siya sa ingay ng lungsod at napagtanto na kahit gaano siya kayaman, may kulang sa kanyang buhay. Isang bagay na hindi niya kayang bilhin ng pera o tagumpay. Makalipas ang ilang linggo mula nang matulungan niya si Liza, natanggap ni Edward ang isang text mula sa kanyang kuya na si Robert. Ang mensahe niya ay maiksi pero mababasa agad ang pahiwatig sa bawat salita. Edward, kumusta ka na? May time ka ba para mag-usap tayo kahit sandali lang? Agad namang sinagot ni Edward ang kanyang kapatid. Sige Robert, tawagin mo na lang ako mamayang gabi. Nang sumapit ang gabi, matapos ang mahabang araw ng pulong at mga papeles, tumawag si Robert. Sinagot ito ni Edward at narinig niya ng mahinahon ngunit seryosong boses mula sa kapatid. Edward, kumusta ka na? Bungad ni Robert na may kasamang masiglang boses, tila sinisikap gawing natural ang kanilang pag-uusap. Okay lang Robert, medyo abala gaya ng dati. Sagot ni Edward, may halong pagod sa tinig. O ikaw, kumusta? Siyempre ganun din. Masaya na may magagawang mga simpleng bagay pero alam mo na, natutuwa akong naisipan mong kausapin ako. Tagal na nating hindi nag-uusap ng ganito, di ba? Napabuntong hininga si Edward. Alam niyang gustong gawing magaan ni Robert ang kanilang pag-uusap ngunit nararamdaman niyang may paparating na naman na isang kahilingan. Isang bagay na nakasanayan na niyang marinig sa tuwing tatawag ang mga kapatid niya. Oo nga tagal na nating hindi nagkikita o nagkakausap ng maayos. Sagot ni Edward na may kaunting lungkot. Bale, may kailangan ka ba Robert? Nagkaroon ng saglit na katahimikan bago nagsalita ulit si Robert. Edward, sa totoo lang, may gusto sana akong ipakiusap sa iyo. Alam kong ang dami mo nang natulungan at natulong sa amin pero may pagkakataon ka ba na matulungan mo pa ako? Ano ba ang kailangan mo? Tanong ni Edward, diretso at walang paligoy-ligoy. Alam mo kasi, bala kong kumuha ng bagong bahay. Mas malapit sa bayan. Gusto ko sana makahanap ng magandang lugar para sa pamilya ko. Ang problema, medyo malaki ang down payment. Paliwanag ni Robert at narinig ni Edward ang bahagyang pag-aalinlangan sa boses nito. Kahit pang down payment lang Edward, kung hindi rin, okay lang din naman. Pinilit ni Edward na unawain ang sitwasyon ng kanyang kapatid na may pamilya at mga anak na kailangang alagaan. Kahit na mahirap para sa kanyang tanggapin na tila nagiging huling takbuhan siya sa tuwing nangangailangan ng mga kapatid, alam niyang may obligasyon siyang tulungan ng mga ito. Sige Robert, kaya kong sagutin ang down payment. Sagot niya matapos ang ilang segundong pag-iisip. Alam kong mahirap rin ang magkaroon ng bahay lalo na't may mga anak ka na kailangan mong alagaan. Sabihan mo lang kung kailan mo kailangan ng pera at aayusin ko na. Nagpakumbaba si Robert at halos mabanaaga ni Edward ang pasasalamat nito sa kabilang linya. Hindi ko talaga alam kung paano na kami kung wala ka. Ibang klase kang kuya para sa amin. Matapos magpaalam, binitawan ni Edward ang telepono at sumandal siya sa kanyang upuan. Sa bawat tulong na kanyang ibinibigay, nakikita niya ang responsibilidad na nakaatang sa kanya. Isang bigat na hindi kayang paluwagin ng mga simpleng salitang pasasalamat. Wala siyang magawa kundi tanggapin ang kanyang papel sa kanilang pamilya. Kahit pakiramdam niya ay may puwang sa kanyang puso na patuloy na lumalalim sa bawat pag-abot niya sa kanyang mga kapatid. Muli siyang tumingin sa kanyang bintana sa opisina. Nag-iisip kung hanggang kailan siya mananatiling provider sa mga mata ng kanyang pamilya.
isang pondo ng pag-asa na ginagamit tuwing sila'y nangangailangan. Ngunit hindi kinikailangan kapag sila'y masaya at walang alalahanin. Makaraan naman ng ilang buwan, sa gitna ng isang abalang araw ni Edward sa kanyang opisina, nakatanggap siya ng hindi inaasahang bisita. Ang kanyang panganay na kapatid na si Ann. Nakangiti itong lumapit sa kanya ngunit mababanaag sa mukha nito ang pagkabahala. Nagulat si Edward. Bihira niyang makita ang ate niya sa kanyang opisina at halos bihira rin silang magkaroon ng personal na pag-uusap. Magandang araw, bati ni Ann, sabay ngiti at palingalinga sa paligid ng opisina. Ang laki pala ng opisina mo, grabe ang ganda. O ate, kumusta ka? Bumati si Edward at tumayo mula sa kanyang desk upang salubungin ng kapatid. Hindi mo naman na kailangan pumunta dito. Kung kailangan mo ako, pwede ka namang tumawag. Oo nga pero naisip ko lang na mas maganda kung personal kitang makakausap. Sagot ni Ann, may bahagyang kaba sa kanyang tinig. Ngumiti si Edward ngunit batid niya sa tono ng kapatid na may hinihingi na naman ito. Tumango siya at tinuro ang upuan sa harap ng kanyang mesa. Sige, umupo ka, sabihin mo, ano bang kailangan mo? Saglit na nag-atubili si Ann bago nagsimula. Pilit na naghahanap ng mga salitang hindi nagmumukhang puro pabor lang ang kanilang usapan. Ganito kasi Edward, pasensya na ha. Alam kong marami na akong hinihingi sa iyo nitong mga nakaraang taon pero kailangan ko talaga ang tulong mo. Yung anak ko kasi, gusto sana namin ipasok sa isang magandang paaralan pero yun lang medyo mabigat ang matrikula. Gusto kong bigyan siya ng magandang edukasyon kagaya ng naging oportunidad mo dati nung buhay pa sila mama. Napatingin si Edward sa kanyang kapatid at kahit may halo ng pagod at bahagyang pagkadismaya, naramdaman niya rin ang malasakit ni Ann para sa kanyang anak. Kung tutuusin, nauunawaan naman niya ang layunin ng kanyang kapatid na bigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak nito. Isang bagay na nais din niyang ibigay noon sa kanyang sariling pamilya kung nabubuhay pa sana ang kanilang mga magulang. Ate, alam kong mahalaga ang edukasyon. Kaya ko naman kayong tulungan. Sagot ni Edward. Tinutugon ang kahilingan ng kapatid. Pero sana minsan din. Sana magkaroon din tayo ng oras na magkita para sa ibang bagay. Hindi lang dahil kailangan mo ko. Nakita ni Edward ang bahagyang pamumula ng mukha ni Ann. Napayuko ito ng mabilis at sumagot. Pasensya ka na Edward. Alam ko na dapat hindi lang lagi ganito pero totoo. Napakalaki ng utang na loob namin sa iyo. Hindi mo alam kung gaano kami nagpapasalamat. Bagamat may kirot sa kanyang dibdib, ngumiti na lang si Edward. Okay lang yun ate. Gusto ko rin namang makatulong sa inyo. Iayos ko na ang tulong para sa matrikula ng pamangkin ko. Sabihin mo na lang kung kailan mo kailangan. Nagpasalamat ng lubos si Ann at nagpaalam matapos ang kanilang maikling pag-uusap. Nang siya ay makaalis, muli namang nagbalik ang pakiramdam na matagal nang dinadala ni Edward. Isang pakiramdam ng pagkakahiwalay sa kanyang pamilya sa kabila ng pagiging bukas palad niya. Muling tumitig si Edward sa mga papeles sa kanyang mesa, ngunit ang isip niya ay nasa mga alaala ng kanyang pamilya. Naisip niya kung paano, sa kabila ng kanilang pagtawag at paglapit, tila palaging may pader na hindi niya magawang tanggalin sa pagitan nila. Ang pagiging tagapagbigay na mas kilala bilang pondo ng tulong kaysa isang kuya o kapatid na makakasama sa kasiyahan at mga simpleng okasyon. At sa kabila ng kanyang mga magagarang ari-arian at walang katapusang yaman, naramdaman niyang ang puso niya ay tila nagiging higit na mag-isa sa tuwing napapalayo siya sa kanyang sariling pamilya na madalas ay lumalapit lamang kapag may pangangailangan. Papalapit na ang New Year at abala si Edward sa pag-aasikaso ng mga pang-year-end na gawain sa kanyang mga negosyo. Sa gitna ng kanyang trabaho, natanggap na ang isang mensahe mula sa munsong kapatid niyang si James. Simple lang ang laman ng text, ngunit alam na ni Edward kung ano ang ibig sabihin nito. Kuya, kumusta? Pwede bang mag-usap tayo kahit saglit? Bumuntong hininga si Edward. Napapaisip kung ano na naman ang kailangan ni James. Ngunit sa kabila ng kanyang pagdududa, tinawagan niya pa rin ang kanyang kapatid upang malaman ang pakay nito. Sumagot si James na may halong saya at pagkamahiyain sa kanyang boses. Kuya, kamusta? Tagal na nating hindi nag-uusap, busy ka pa rin ba? Oo, maraming inaasikaso James. Sagot ni Edward nang may magaan na tono. Pero heto, may oras naman ako para sa'yo. Ano bang kailangan mo? Natahimik si James ng ilang saglit bago tuluyang inilahad ang kanyang pakay. Kuya, pasensya ka na. Alam ko maraming beses na kitang ginambala pero kasi
Gusto ko sanang makahingi ng tulong. Alam mo, malapit ng New Year at gusto ko sanang maghanda para sa pamilya ko, lalo na para sa mga bata. Sana matulungan mo ako kahit konti lang. Napansin ni Edward ang bahagyang pag-aalinlangan ni James, ngunit hindi ito naging bago sa kanya. Para sa mga kapatid niya, si Edward ang maaasahan kapag may mga espesyal na okasyon o biglaang pangangailangan. Ngunit sa likod ng pagtulong niya, alam niya sa kanyang sarili na nais niyang maging higit pa sa isang ATM machine para sa kanyang pamilya. Magkano ba ang kailangan mo, James? Tanong niya. Halos nasanay na siya sa ganitong uri ng usapan. Kuya, kung pwede, 50k sana. Para lang may panghanda at pambili ng mga regalo para sa mga bata. Alam ko maliit lang naman to para sa'yo, pero malaking bagay na talaga sa amin. Sagot ni James. Halos nagpapakumbaba. Tumango si Edward sa kabilang linya, kahit hindi nakikita ng kapatid. Bagaman napakaliit ng halaga sa kanya, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na napaparamdam sa kanya na siya lamang ang dapat magtaguyod sa kanilang mga pangangailangan. Sige James, sabi ni Edward, pilit na itinatago ang nararamdaman. Aayusin ko na yan, sa Lunes ipapadala ko na ang pera para may oras ka pa para makapaghanda. Halos marinig ni Edward ang pagluwag ng pakiramdam ni James sa kabilang linya. Salamat kuya, grabe malaking tulong ka talaga. Hindi mo alam kung gaano kami nagpapasalamat sa'yo. Ngumiti si Edward ngunit nang ibaba ang telepono, isang mabigat ang muling bumalik sa kanyang dibdib. Sa bawat pagtulong niya, lalo lang niyang nararamdaman ang layo niya sa kanila. Parang tuwing magbibigay siya, mas lalo siyang nagiging estranghero sa sariling pamilya. Isang kapatid na naroon lamang kapag may pangangailangan. Sa pagtingin niya sa mga dekorasyong pang-Pasko sa kanyang opisina, naglaro sa isip ni Edward ang mga sandaling ipinagdidiwang niyang Pasko kasama ang kanyang mga magulang. Noong mga panahong wala siyang milyong-milyong inaasikaso. Iyon ang mga sandaling masaya silang magkakasama kahit na simple lamang ang kanilang handa. Ngayon, bilang isa sa pinakamayamang tao sa kanilang angkan, nasa kanyang kapangyarihang magbigay ng saya, ngunit siya mismo ang tila nawawala ng pagdiriwang. Hanggang isang araw, habang nasa kaligitnaan ng isang mahalagang pagpupulong sa Edward, naramdaman niyang unti-unting bumibigat ang kanyang ulo. Sa unay pilit niyang binabaliwala ang paminsan-minsang pagkahilo at paglabo ng kanyang paningin. Nasanay na siyang magtiis para lamang matapos ang kanyang trabaho, ngunit sa bawat minuto tila lalong tumitindi ang pagkahilo hanggang sa hindi na niya magawang idilat ang kanyang mga mata ng maayos. Nagsimula na ring mag-alala ang mga kasama niya sa pulong at isang saglit lang bigla siyang bumagsak mula sa kanyang upuan. Nawalan ng malay at natumba sa sahig. Nagkaroon ng alingas-ngas sa buong silid at agad siyang isinugod sa pinakamalapit na ospital. Makalipas ang ilang oras ng pagsusuri at pag-iskan, nagising si Edward sa isang tahimik na silid ng ospital. Nag-aagaw ang dilim at liwanag sa kanyang paningin at ramdam niyang nakakabit ang iba't ibang aparato sa kanyang katawan. Tahimik siyang nakatingin sa puting kisame ng silid habang binobuo sa kanyang isipan ang mga nangyari. May mga pag-aalinlangan sa kanyang damdamin. Hindi siya makapaniwala na ang isang tulad niya na sanay sa kontrol at kayang ayusin ang kahit na anong problema ay nahulog sa ganitong sitwasyon. Maya-maya, pumasok ang isang doktor sa kanyang silid. May kasamang dalawang nurse na may bit-bit na mga papel at nakatingin kay Edward ng may malasakit. Ngumiti ang doktor ngunit halata sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Mr. Edward, bungad ng doktor, dahan-dahang lumapit at umupo sa tabi ng kama. May kailangan po kaming ipaliwanag sa inyo tungkol sa naging resulta ng inyong mga pagsusuri. Hinanda ni Edward ang kanyang sarili. Pilit pinapalakas ang loob, ngunit batid niyang may mabigat na anunsyo ang doktor. Ano? Ano po bang nangyari sa akin, Dok? Tanong niya. May bahid ng kaba sa boses, ngunit pilit na itinatago ito sa kanyang matibay na panlabas na anyo. Nag-ayos ng upo ang doktor at tumingin ng malalim kay Edward. Tila nag-iipon ng lakas para sabihin ang masaklap na balita. Mr. Edward, matapos ang serye ng pagsusuri, natuklasan naming meron kayong tumor sa utak. Cancerous po ito. Sa isang iglap, parang huminto ang mundo ni Edward. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang mga naririnig. Nagsimula siyang magtanong sa sarili. Paano ito nangyari? Bakit sa akin pa? Halos hindi siya makahinga sa bigat ng naririnig, ngunit pinilit pa rin niyang magtanong, umaasa na may pag-asa pang makabawi. Pero Dok, may paraan pa, di ba?
Kailangan ko bang magpa-opera? Ilang linggo ba akong magpapagaling? Tanong ni Edward, pilit na pinapalakas ang loob. Tinatabunan ng lungkot ng kanyang kaisipan. Sanay siya sa lahat ng bagay ay may solusyon. Lahat ng problema ay nalulutas. Isang bagay na palaging tinuturo sa kanya ng tagumpay niya. Napalunok ang doktor at saglit na napatigil bago sumagot. Mr. Edward, patuloy niya to sa marahang tinig. Nasa maselang parte po ang inyong tumor. Sinusubukan naming hanapan ng paraan kung paano ito magagamot, ngunit ang kondisyon ninyo ay napakakomplikado. Ang katotohanan po, wala na po kaming magagawa. Isang sandaling napuno ng katahimikan ng silid, hindi makapaniwala si Edward. Walang magagawa? Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paulit-ulit na parang matalim na kutsilyo na sumasaksak sa kanyang puso. Si Edward na sanay na laging may sagot at laging may solusyon, ngayon ay naharap sa isang sitwasyon na hindi niya kayang kontrolin. Para bang naglaho ang lahat ng kapangyarihan, yaman at tagumpay na pinaghirapan niya. Dok, gaano po katagal? Tanong niya. Pabulong, halos hindi na marinig ng doktor. Napatingin ang doktor sa kanya, puno ng lungkot sa mga mata. Hindi po natin matitiyak, Mr. Edward, pero maaring ilang buwan lamang po. Gusto namin kayong maging komportable sa natitirang panahon po ninyo. Bigla niyang naramdaman ang bigat ng kanyang katawan na para bang kinukubkob ng isang malamig na kamay ng takot. Unti-unting bumabalik sa kanyang alaala ang mga panahong tiniis niya ang pagiging malayo sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Ang mga pagkakataong binaliwala niya ang pansariling kaligayahan para sa kanyang mga negosyo, ang mga sandaling inisip niyang kaya pa niyang hintaying magkaroon ng oras para sa sarili. At ngayon, wala na siyang magagawa. Ang yaman at tagumpay na minsang naging sagot sa lahat ng kanyang problema ay biglang naging walang halaga. Sa loob ng tahimik na silid ng ospital, naramdaman niya ang pagdaloy ng kanyang mga luha. Luha na hindi niya kayang pigilan. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano siya kalungkot at kung gaano siya kadesperado sa pagkakaroon ng tunay na koneksyon sa ibang tao. Tahimik na iniwan ng doktor at mga nurse si Edward upang bigyan siya ng oras para sa sarili. Nanatili siyang mag-isa sa malamig na silid. Iniisip kung paano niya haharapin ang mga natitirang araw sa kanyang buhay. Matapos malaman ng kanyang mga kapatid ang tungkol sa kalagayan ni Edward, agad silang pumunta sa ospital. Sina Liza, Robert, Anne at James ay dumating na may halong pagkabahala sa kanilang mga mukha. Ngunit mababanaag din ang hindi may paliwanag na kislap sa kanilang mga mata. Nakahiga si Edward sa kanyang kama, mukhang pagod at malayo ang tingin. Nararamdaman niyang tila may kakaibang hangin sa kanilang pagdating, isang pakiramdam na may halong kaba at panghihinayang. Kuya, sabi ni Liza, lumapit sa gilid ng kama at may ingat na hinawakan ng kamay niya. Kumusta ka na? Anong sinabi ng mga doktor? Saglit na nagkaroon ng pag-asa si Edward nang mga kapatid niya ay dumating upang magbigay ng suporta. Ngumiti siya ng bahagya kahit alam niyang mahirap na talagang bumuti ang kanyang kalagayan. Ganito pa rin, mahina niyang sagot. Wala na raw pag-asa, sabi ng mga doktor. Natahimik ang mga kapatid ni Edward, ngunit sa halip na magtagal ang mga ito sa pag-aalala, tila may kakaibang tensyon ang umusbong sa silid. Si Robert ang unang nagtanong. Kuya, napag-isipan mo na ba ang mga bagay-bagay? Alam mo na, tungkol sa mga iiwan mong ari-arian? Alam mo naman, gusto lang naming malaman kung ano kayang mangyayari sa negosyo mo kapag hindi niya natapos ang sasabihin, ngunit alam ni Edward kung anong ibig niyang sabihin. Dumaan ang ilang sandali ng katahimikan bago nagsalita si Anne. Tila may alinlangan ngunit halatang nag-aalala rin sa yaman ng kanilang kuya. Kuya, hindi naman sa pagiging matakaw pero gusto lang namin matiyak kung paano mo planong hatiin ang mga ari-arian mo. Alam mo na, baka gusto mong magbigay ng parte sa amin. Ramdam ni Edward ang bigat ng kanilang mga tanong at sa bawat salita ng kanyang mga kapatid ay tila isang malamig na kamalayan ang dumarating sa kanyang puso. Hindi sila dumating upang tunay na kamustahin siya, kundi upang siguraduhin ang kanilang kapakanan sa kanyang yaman at negosyo. Ang sakit na nararamdaman niya ay tila higit pa sa pisikal na sakit na dulot ng kanyang karamdaman. Ito ay isang masakit na pamamaalam sa pag-asang sila'y tunay na narito dahil sa malasakit. Si James, ang bunso, ay lumapit din at hindi makatingin ng diretso kay Edward.
Kuya, alam mo naman na mahal ka namin, pero gusto lang namin tiyakin na kapag dumating ang panahon, hindi naman kami magkakaproblema sa hatian. Hindi makapaniwala si Edward sa naririnig. Naroon ang kanyang mga kapatid. Nakapaligid sa kanya, ngunit ang pakay nila ay hindi ang kalagayan niya o kung paano siya magiging mas komportable sa natitirang panahon ng kanyang buhay. Nais lang nilang siguraduhin ang kanilang mga parte sa kanyang kayamanan. Napakagatlabi na lamang si Edward. Pilit na nilalabanan ang kanyang mga luha. Ngunit ang sakit ay masyadong matindi. Kayo talaga, sa kabila ng lahat, pera pa rin ang nasa isip nyo. Mahina ngunit masakit ang boses niya. Sandaling natahimik ang kanyang mga kapatid, ngunit hindi na siya binigyan ng paliwanag. Tumayo si Edward. Pinilit ang sarili na harapin sila ng buong tapang, kahit alam niyang humihina na siya. Alam niyo ba, sabi niya, sa lahat ng panahon na iniisip ko kayong tulungan, hinihiling ko na sana naman dumating ang araw na kakailanganin ko kayo bilang mga kapatid. Pero hindi ko pala yun makukuha kahit kailan. Sa sinabi niyang iyon, walang kapatid na nakatugon. Isa-isang lumabas ang kanyang mga kapatid sa silid. Tila hindi alam kung paano haharapin ang bigat ng kanyang mga salita. Naiwan si Edward sa kanyang kama. Mas lalong ramdam ang pag-iisa. Ang kanilang mga yapak na papalayo ay tila ang huling pamamaalam sa kanyang huling pag-asa na maramdaman ang tunay na pagmamahal mula sa kanyang pamilya. At sa tahimik na silid ng ospital, nagbalik kay Edward ang mga alaala ng kanyang mga magulang. Sila na minahal siya ng walang kapalit at minahal siya nang hindi kailanman iniisip ang yaman o ari-arian. Naalala niya ang kanilang mga yakap, ang kanilang mga salita ng pagmamahal at sa kabila ng lahat ng naabot niya sa buhay, napagtanto niya na iyon ang tunay na kayamanang hindi niya kailanman maibabalik o mapapalitan. Isang gabi habang nakahiga si Edward sa kanyang ospital sa kama, binisita siya ng kanyang matalik na kaibigan na si Marco. Si Marco ang iilang tao sa buhay ni Edward na palaging nariyan. Hindi para humiling ng kahit na ano kundi para makinig, makipag-usap at tunay na magmalasakit. Alam ni Marco ang lahat ng nangyayari, ang bigat ng sakit ni Edward at ang mas mabigat pang kalungkutan ng pagiging malayo sa kanyang sariling pamilya. Habang nag-uusap sila, inilahad ni Edward ang kanyang damdamin, isang damdaming hindi niya kayang itago. Marco, hindi ko alam kung ano ba talaga ang nasa puso ng mga kapatid ko. Parang pera lang talaga kasi ang dahilan ng pagpunta nila dito. Naisip ko tuloy, mahalaga ba ako sa kanila bilang kapatid? O ang iniisip lang nila ay ang yaman na iiwan ko? Tumango si Marco, tahimik na nakikinig habang tumingin ng malalim sa kaibigan. Makalipas ang ilang sandali, biglang sumagi sa kanyang isip ang isang kakaibang idea. Edward, may naisip ako. Alam ko medyo hindi karaniwan pero baka makatulong para malaman mo ang tunay na hangarin ng mga kapatid mo. Napatingin si Edward kay Marco, halatang naguguluhan. Ha? Ano yun? Tanong niya, may halong kuryosidad. Edward, nagsimula si Marco, iniisip kung paano ito ipapaliwanag. Bakit hindi ka magpanggap na patay na? Magpapaburol tayo at titingnan natin kung paano sila kikilos at ano talagang sasabihin nila tungkol sa iyo kapag inisip nilang wala ka na. Napamulagat si Edward. Ang idea hindi kailanman pumasok sa isip niya. Marco, seryoso ka ba? Magpapanggap akong patay? Hindi niya alam kung matatawa siya o mabibigla. Ngunit isang bahagi ng kanyang isipan ay naaakit sa idea. Oo, seryoso ako. Alam kong parang nakakatawa pero isipin mo, kapag inakala nilang patay ka na, doon mo makikita kung ano talaga ang tunay nilang nararamdaman. Makikita mo kung sino ang nandyan dahil sa yaman mo at sino ang totoong may malasakit. Tahimik na pinag-isipan ni Edward ang idea. Sa kabila ng pagiging kakaiba nito, may katotohanan sa sinasabi ni Marco. Ang ganitong plano ay maaaring magbigay linaw sa kanyang mga hinala at magbigay katarungan sa mga pagdududa niya tungkol sa kanyang mga kapatid. Pero paano natin gagawin yun? Tanong ni Edward. Halatang nagiging interesado na sa plano. Paano natin may papaliwanag ang pagkawala ko sa ospital? Ngumiti si Marco, parang may naiisip na estratehiya. Alam ko ang tamang paraan. Magpapaalam tayo sa mga doktor na gusto mo ng ilang araw na tahimik at pribadong oras. Kapag nagawa natin yun, gagawin natin ng plano at aayusin natin ang isang burol para sa'yo. Magpapaabot tayo ng balita sa mga kapatid mo na wala ka na.
Nagpatuloy sila sa pagpaplano ng mga detalye ng kanilang kakaibang eksperimento. Sa bawat pag-uusap, napagtanto ni Edward na ang ideyang ito ay maaaring magbigay sa kanya ng pagkakataong makilala ng lubos ang tunay na hangarin ng kanyang mga kapatid. Plano niyang obserbahan kung ano ang sasabihin nila, kung paano sila kikilos at kung sino sa kanila ang naroon dahil sa kapatid, hindi dahil sa pamana. Bago sila maghiwalay ng gabing iyon, nagkasundo sina Edward at Marco na ipapatupad ang plano sa loob ng susunod na linggo. Alam nilang ito ay hindi lamang simpleng eksperimento. Ito ay ang huling pagkakataon ni Edward na makita ang tunay na kulay ng mga taong minsan niyang minahal at inalagaan bilang pamilya. Dumating na nga ang araw na pinakahinihintay nila. Nakaburol na si Edward, nagpapanggap na patay. Nagmistulang isang ordinaryong gabi ang burol ni Edward, maliban sa kakaibang katotohanan na siya ay mismo ang naroon, nagmamasid at nagmamatsyag sa kanyang mga kapatid sa kabila ng kanyang kamatayan. Si Edward ay nakahiga sa kabaong, hindi gumagalaw, nakapikit ngunit tahimik na nakikinig sa bawat bulong at pag-uusap ng mga dumadalaw. Sa tulong ni Marco, isinakatuparan ang kanilang plano at ngayon, sa tahimik na sulok ng burol, isang masakit na katotohanan ang kanyang nadidinig. Dumating ang kanyang mga kapatid na sila Hart, Robert, Anne at James at agad silang nagtipon sa isang mesa sa gilid ng bulwagan. Hindi nila inaakalang maaaring makinig sa kanila si Edward habang pinag-uusapan nila ang kanyang yaman. Sa wakas, bulong ni Liza, may halong saya at pagkakontento sa kanyang boses. Magkakaroon din tayo ng parte sa mga ari-arian ni Kuya. Hindi ko alam kung paano ko hihilingin ito sa kanya kung buhay pa siya, pero ngayon, mas mapapanatag na ako. Tumango si Robert, tila nakikiramay sa mga damdamin ni Liza. Alam mo, matagal na rin tayong umaasa na may bahagi tayo sa yaman ni Edward, di ba? Hindi naman niya tayo madalas natutulungan kundi pa nga tayo ang lumalapit para humingi eh. Mabuti na lang, ito na ang pagkakataon natin. Oo nga, sabat naman ni Anne na may halong pagmamalaki. Isipin niyo, lahat ng pinaghirapan ng kapatid natin, hahatiin lang sa ating lahat. Parang sinuwerte tayo, di ba? Daig pa natin yung nanalo sa loto eh. Habang naririnig ni Edward ang kanilang mga salita, naramdaman niya ang masakit na kirot sa kanyang puso. Kahit pa handa na siyang marinig ang mga totoo nilang intensyon, hindi niya inakalang ganito kalalim ang kanilang kagustuhang makuha ang kanyang mga yaman. Habang iniintindi ang bawat salita, mas nadarama niya ang lungkot na tila ba bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Si James, ang bunsoy, lumapit pa at tumawa ng mahina. Alam niyo, sa totoo lang, buti na lang hindi natin kailangan pang pakiusapan siya ng paulit-ulit bago tayo magkaroon ng parate. Hindi ko alam kung saan ko kukunin ang mga pamasko at gasto sa pamilya kung hindi mangyayari ito eh. Sa tingin ko, mas mabuti na rin to. Dagdag ni Robert na may halong kasiyahan sa boses. Hindi na tayo maghihintay pa ng matagal para sa kanya. Siguro nga, destiny na to para sa atin. Sa tagal ng paghihintay natin, deserve natin ang yaman niya. Habang naririnig ang bawat salita, lalong lumalalim ang kirot sa dibdib ni Edward. Hindi lang simpleng pananabik para sa yaman ang kanilang nararamdaman. Para bang masaya pa sila na parang hindi siya isang kapatid kundi isang bangko na hinihintay nilang magwakas upang makinabang. Sa bawat bulong ng kanilang kasiyahan, mas nadarama ni Edward ang pagkawala ng tunay na malasakit sa kanilang mga puso. Nagpatuloy ang kanilang usapan. Pabulong ngunit puno ng kagalakan na parang nagdiwang sila ng tagumpay. Habang nakahiga si Edward sa kabaong, sa ilalim ng katahimikan ng gabi, naramdaman niyang may lumapit sa kanya. Tahimik na naglakad patungo sa kanyang kabaong ang isang maliit na batang babae. Si Christine, anak ni Manang Dabing, ang matagal ng katulong ni Edward sa mansyon. Si Christine, sa kabila ng kanyang murang edad, ay may kakaibang presensya ng inosenteng kabutihan at tila na udyok itong magbigay ng respeto sa kanya, na para bang tunay niyang naiintindihan ang halaga ni Edward sa kanilang pamilya. Tahimik na tumingkayad si Christine upang makita ang nakapikit na mukha ni Edward. Hindi niya alintana ang mga bulong-bulungan ng mga tao sa paligid. Nang masiguro niyang wala ng ibang nakakarinig, dahan-dahan siyang yumuko at bumulong kay Edward. Sana hindi ka nawala, Sir Edward, sabi ng bata, mababa at puno ng lungkot. Hinahangaan po kita. At alam niyo po, gusto ko sanang maging kagaya ninyo balang araw. Lagi kayong mabait kay mama at sa amin. Sabi niya sa akin, marami daw po kayong natutulungan at hindi lang dahil sa pera.
kundi dahil po mabuting tao kayo. Parang natigilan si Edward. Sa kabila ng katahimikan, ang boses ni Christine ay parang isang mainit na haplos sa kanyang puso. Hindi niya inasahan na ang isang batang katulad ni Christine ay may ganitong uri ng pananaw at damdamin para sa kanya. Itinuloy pa ni Christine ang kanyang bulong, na para bang seryosong usapan sa pagitan ng isang bata at ng taong kanyang iginagalang. Paglaki ko po, Sir Edward, gusto ko rin pong maging mayaman. Pero hindi po para sa akin lang. Gusto ko rin pong tumulong sa mga taong kagaya ng ginagawa po ninyo. Sana po, nakita niyo po yun balang araw. Ang mga salita ng bata ay tila isang sinag ng liwanag sa masakit at madilim na katotohanang narinig niya mula sa kanyang mga kapatid. Ang taus-pusong pagkilala at respeto ng isang batang wala pang inaasahang kapalit ay muling nagbigay kay Edward ng kalinawan sa kanyang mga pinapahalagahan sa buhay. Ang inosenteng batang ito, sa kanyang musmos na kaisipan ay tunay na nakakita ng kabutihan sa kanya, isang bagay na hindi kailanman nagawa ng mismong mga kapatid niya. Hindi man siya makapagsalita o makapagbigay ng tugon, sa loob-loob niya, naramdaman ni Edward ang bagong pag-asa na kahit sa kanyang nalalapit na wakas, may isang tao, isang batang tulad ni Christine ang nakakita ng tunay na Edward na hindi nakikita ng karamihan. Sa muling pagyuko ni Christine, bumulong pa siya ng marahan. Salamat po, Sir Edward. Hindi po kayo makakalimutan ni Mama at hindi ko rin po kayo makakalimutan. Salamat po sa pagbibigay ng panibagong pagkakataon po sa pamilya namin. Mahal na mahal po namin kayo. Nang tumalikod si Christine at bumalik sa tabi ng kanyang ina, naiwan si Edward na mas mapayapa, na para bang kahit ang lahat ng kanyang yaman at tagumpay ay wala ng halaga kung ikukumpara sa purong paghanga at pagkakakilala na natanggap niya mula sa inosenteng puso ng isang bata. Si Edward ay nanatiling walang imik, nakahiga sa kanyang sariling burol. Sa gitna ng katahimikan ng burol, biglang nagdahan-dahang bumangon si Edward mula sa kanyang kabaong. Agad na nagulantang ang lahat ng bisita. Mga kamag-anak, kaibigan at higit sa lahat, ang kanyang mga kapatid na kanina lamang ay masiglang nagbubulungan tungkol sa hatian ng yaman. Halos hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang nakita at unti-unting napatigil ang bulong-bulungan habang lahat ay nakatitig kay Edward na para bang isang himala ang naganap. Tumayo si Edward. Lumingon sa mga tao at naglakad palapit sa gitna ng bulwagan. Tila ba ang bawat hakbang niya ay may dalang bigat at kaseryosohan. Nagtama ang kanyang mga mata sa mga kapatid niyang sina Liza, Robert, Ann at James na namumutla sa kaba at gulat. Nakita niya sa kanilang mga mata ang takot at pag-aalala, ngunit hindi na ito ang mahalaga sa kanya ngayon. Malalim na huminga si Edward at sa matatag ngunit puno ng damdaming tinig, nagsimula siyang magsalita. Nais kong malaman ninyo ang dahilan kung bakit ko kayo pinagsama-sama dito ngayon. Gusto kong makita at marinig ang tunay niyong hangarin at damdamin. At ang plano kong ito ay ang pagkakataon ko upang malaman kung sino ang tunay na nagpapahalaga sa akin. Nagkaroon ng katahimikan at halata sa mga mukha ng kanyang mga kapatid ang hiya at pagkakonsensya, ngunit walang nagsalita. Humakbang siya papalapit sa batang si Christine na tahimik na nakatayo malapit sa kanyang ina na si Manang Daming. Tumingkayad siya at tinignan ang inosenteng batang ito. Ang isang tao sa buong burol na nagpakita ng purong pagmamahal at paghanga sa kanya nang walang hinihiling kapalit. Christine, sabi ni Edward, malumanay ngunit puno ng determinasyon. Salamat sa sinabi mo sa akin kanina. Hindi mo alam kung gaano kalalim ang iyong mga salita at kung gaano ito nakatulong sa akin. Hindi ko akalaing sa lahat ng naririto, ikaw, isang bata ang makapagpaparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal at pagkilala. Lumingon si Edward sa lahat ng bisita, lalo na sa kanyang mga kapatid na nakayuko, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Sa inyong lahat, gusto kong ipaalam ngayon mismo. Wala akong ipapamana sa aking mga kapatid. Ang yaman at ari-arian ko hindi mapupunta sa kanila. Nagkatinginan ng kanyang mga kapatid, halatang hindi makapaniwala sa kanilang narinig at ang kaba sa kanilang muka ay mas lalong lumalip. Sa halip, patuloy ni Edward, lahat ng naipundar ko, lahat ng iniingatan kong yaman ay mapupunta sa batang si Christine. Siya lamang ang tanging nagpakita ng senseridad at pagmamahal sa akin nang walang hinihinging kapalit.
Sa kanya ko ipagkakatiwala ang lahat sapagkat alam kong siya ang magiging mabuting tagapagmana ng aking mga aral at pamana. Muling nagulantang ang lahat at walang makapagsalita. Si Christine naman ay nakatitig kay Edward. Halatang hindi naiintindihan ang bigat ng kanyang sinabi, ngunit makikita ang pagmamahal sa kanyang inosenteng muka. Ang kanyang nanay na si Manang Dabing ay hindi makapaniwala at nakitang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Lubos ang pasasalamat sa bayayang hindi niya inaasahan. Nagpatuloy si Edward. Si Christine sa kanyang murang edad ay nakakita ng halaga ng pagtulong at kabutihan. Sa kanya ko nakikita ang tunay na layunin ng yaman, hindi para gamitin para lamang sa sarili, kundi para makatulong sa iba. Siya ang magiging tagapagpatuloy ng mga pinangarap ko na hindi ko natupad para sa sariling pamilya ko. Ang kanyang mga kapatid ay nanatiling tahimik, halatang tinatanggap ang resulta ng kanilang mga pansariling hangarin. Ang mga bisita naman ay nagbubulungan, humahanga sa kakaibang pagpapasya ni Edward at sa tapang nitong harapin ang kanyang pamilya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Edward ang kapanatagan sa kanyang puso. Sa kabila ng kanyang sakit at nalalapit na wakas, natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng kanyang yaman at ang taong karapat dapat paglaanan nito. Makalipas ang 6 na buwan mula sa araw ng kanyang pekeng burol, tuluyan ng binawian ng buhay si Edward. Ang kanyang sakit ay mabilis na kumalat. At sa kabila ng huling sandaling pag-aalaga ng mga doktor at ng pamilya ni Manang Dabing, hindi na rin kinaya ng kanyang katawan. Tahimik siyang namayapa, ngunit may kapayapaan sa kanyang puso. Alam niyang nailagay niya ang kanyang yaman at mga naiwang pangarap sa mga tamang kamay. Ang kanyang mga kapatid, nang malamang final na at wala silang matatanggap na pamana mula sa kanya, ay hindi na nagpakita pa. Sa halip, iniwan nilang mag-isa ang alaala ni Edward at hindi dumalo sa kanyang libing. Labis ang kalungkutan ni Manang Dabing at ng kanyang asawa. Ngunit sa kanilang mag-asawa at sa anak na si Christine, ginawa nila ang lahat upang magbigay ng marangal na pamamaalam kay Edward. Sa bawat hakbang ng kanyang libing, inalagaan nila ang kanyang alaala at ang kanyang huling pamana ng may pagmamahal at respeto. Makalipas ang 20 taon, si Christine ay naging isang ganap na babae at isang matagumpay na tagapagpatuloy ng mga aral ni Edward. Hawak niya ang mga negosyong naipundar ni Edward, hindi bilang isang simpleng tagapagmana, kundi bilang isang pinuno na taglay ang mga pangarap at adhikain ng lalaking minsang nagpabago ng kanyang buhay. Matapos ang maraming taon ng pag-aaral at pagsisikap, nagawa ni Christine na paluguin ang mga negosyo. Ngunit higit pa roon, isinakatuparan niya ang mga pangako na minsang binitawan niya sa tabi ng kabaong ni Edward. Nagpatayo siya ng mga paaralan at mga sentrong pangkomunidad para sa mga kabataan, lalong-lalo na para sa mga tulad niyang nagsimula sa buhay na walang yaman ngunit puno ng pangarap. Ang bawat proyekto at programang itinayo niya ay may pangalan ni Edward, bilang pagkilala at pasasalamat sa taong nagbigay sa kanya ng pagkakataon na mangarap at magtagumpay. Madalas, bumabalik si Christine sa puntod ni Edward upang mag-alay ng bulaklak at magpasalamat. Alam niya sa kanyang puso na sa bawat tagumpay na kanyang naaabot, naroon si Edward na parang isang gabay at inspirasyon. Sa loob ng 2 dekada, ang alaala ni Edward ay hindi lamang nanatiling buhay sa alaala ni Christine, kundi naging inspirasyon din para sa marami. Ang kayamanang iniwan niya ay hindi naglahong parang usok. Ito ay naging pundasyon ng mga pangarap ng maraming kabataan, naging pag-asa ng mga nangangailangan, at naging tulay ng mga pangarap ng isang batang babae na minsang nangakong ipagpapatuloy ang kanyang mga nasimulan. At sa huli, sa mga mata ng marami, si Edward ay hindi lamang naging isang mayamang tao. Naging siya ang simbolo ng isang pusong may malasakit at pagmamahal, na sa kabila ng yaman at kapangyarihan, ang tanging hangad ay ang mag-iwan ng isang makabuluhang pamana sa mundong kanyang iniwan.